Magandang tanghali mga minamahal na kababayan. Muli na naman tayong live at atin uling talakayin itong nangyayari na issue ng korupsyon sa pamahalaan at patungkol dito sa mga anomalous, questionabling mga ghost infrastructure projects, substandard infrastructure projects at iba pa na involve ang matataas na opisyal ng pamahalaan, lalong-lalo na yung mga nasa Department of Public Works and Highways. Kaya maganda po na pagtuunan natin ang pansin itong nangyaring pagre-resign ni Mayor Benji Magalong ng Baguio City at nag-resign siya sa ICI. Mananatili pa rin siyang mayor ng Baguio City, siyempre. Pero yung pagre-resign niya bilang special advisor ng ICI, itong Independent Commission on Infrastructure, na itinilagaraw na mag-imbestiga dito sa mga malawakang nangyayaring iskandalo sa buong Pilipinas patungkol nga dito sa mga flood control projects, mga rock netting, slope protection, kalsada at iba't iba pang gawain o mga proyektong ginawa ng DPWH at mga tiwaling matataas na opisyal ng pamahalaan. Nagulat po ako nung dumating po yung balita na yan. Bakit bigla-bigla na lang nag-resign si Mayor Benji Magalong? Ay yun pala ay meron nang naging pahayag ang palasyo sa pamamagitan ng kanilang tagapagsalita na tinitignan yung conflict of interest daw ni Mayor Magalong sa kanyang ginagawa na pag-iimbestiga. Hindi naman daw siya membro ng komisyon, kung hindi special advisor lamang po siya sa ICI. Pinapareview raw sa mga abogado ng Malacanang ang kanyang appointment at tinitignan kung merong conflict of interest. Ibig sabihin po niyan yung hindi pagkakaroon ng tawagin na natin pakikooperate ni Mayor Benji Magalong. Yun ang ibig sabihin niyan. Pag may conflict of interest, ibig sabihin hindi tumutugma yung gusto nilang ipagawa sa kanya sa ginagawa ni Mayor Benji. So alin conflict of interest dito? Conflict of interest ng mga masasangkot at masasagasaan at may involve at mapapalabas na merong kaugnayan sa katiwalian at doon sa katotohanan ilalabas ni Mayor Magalong sa investigasyon kanyang ginagawa at gagawin sana kung papatuloy siya. Alam po ninyo, ako'y katulad ni Mayor Benji Magalong, taga Northern Luzon po kami. Pareho po kaming tubong Pangasinan. Pero kami po ay lumaki at natutong mabuti sa buhay dyan po sa Baguio, sa Cordillera, sa Benguet. Kaya tulad ko, nasisiguro ko si Mayor Benji, malaki ang pagmamahal niya sa lugar na yan. Yung Baguio City, yung Benguet, yung buong Cordillera Administrative Region. Alam natin, graduate siya sa Philippine Military Academy. Nagserve rin siya po dyan na Regional Director sa CAR nung nasa PNP pa siya. Bago siya na italaga sa CIDG hanggang sa mag-retire siya. At yun nga, tumakbo siyang mayor at nanalo bilang mayor ng Baguio City noong 2019 elections. At hindi natin matatawaran yung integridad ng tao. At dito sa ginawang pagre-resign ni Mayor Magalong, na ipakita na hindi yata sincero talaga itong mga investigasyon ng pamahalaan, yung ICI. Kasi marami na ang nag-question dyan. Marami na rin po tayong napakinggan na mga komento dyan na hindi totoo itong mga investigasyon na ito at isang cover-up lamang ito. Nung una ko pong marinig yung mga komentong ganyan, ako actually medyo naaawa nga kay Mayor Benji. Ganon din kay Secretary Babe Singson.
na baka sila ay magamit o gagamitin lamang sila para i-cover up kung sino talaga ang mastermind o hanggang saan makakarating itong investigasyon na ito. Kasi nga naman, pinag-uusapan dito, hindi lang bilyon-bilyon na salapi, pinag-uusapan dito trilyon na salapi ito na winaldas ng pamahalaan at maraming involved dito. Hindi lamang po yung mga kontraktor, hindi lamang po yung mga maliliit na isda sa DPWH, yung mga assistant engineer dyan, district engineer. Ngayon, wala pang lumalantad na involved na regional director. Mas malaking isda na yun sa DPWH. At meron ng isang malaking isda sa DPWH, yung nag-retire na undersecretary, itong si Roberto Bernardo, na lumantad na rin at nagpasailalim na sa Witness Protection Program para magsiwalat ng kanyang nalalaman. At isiniwalat na nga niya yung mga pangalan ng ibang mga senador, mga ibang undersecretaries, at umabot na hanggang sa Malacanang sa pagbanggit ng opisina ng Executive Secretary. Alam po ninyo, yung Executive Secretary natin ngayon, naging Chief Justice yan. Kilala rin po natin. Bilib din po tayo sa kanya. Nung tayo ay aktibong nasa practice of law, ay ma-appear po ako sa korte dyan sa Quezon City, kung saan po siya nakatalaga noon bilang isang justice. Napakagaling po niyan. Si Chief Justice Lucas Bersamin at isang Executive Secretary ngayon. Hanggang siya ay ma-promote sa Court of Appeals and eventually sa Supreme Court at naitalagang Chief Justice ng Supreme Court ng panahon ni Pangulong Tatay Digong, ni PRRD. Siya ang nag-appoint dyan na maging Chief Justice. At nung mag-retire nga siya sa judiciary, eventually siya ay kinuha ng Executive Secretary ng kasalukuyang administrasyon. Ako'y naniniwala pa rin sa integrity ni Executive Secretary Bersamin sa pagkakilala ko sa kanya sa loob ng maraming taon. Pero yung mabanggit po yung pangalan niya o kaya yung opisina niya na ginamit ng isang undersecretary ng DepEd, na itong undersecretary na ito, itong si Undersecretary Rajiv Olaibar, ay konektado rin sa mga politiko katulad ni Senator Bong Revilla, ni Senator Angara, at yun nga, kinuha siyang undersecretary ngayon sa DepEd. Tapos makikipagtransaksyon siya dito nga kay retired DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at humingi siya ng mahigit 2.8 billion na pundo sa program appropriation at naipa-issue kaagad yung special allotment order at naipalabas nga yung pundo at in-implement sa isang maanumalyang infrastructure project na ang binabanggit, proyekto raw ng Executive Secretary. At tahasang binanggit ni Bernardo na siya ay nag-deliver ng 15%. Sabi, Sec, 15 yan. Ito ngayon ang nakakabahala. Si Executive Secretary Bersamin, tiga-Abra po siya. Probinsya po sa Cordillera yan. Siguro marami na rin kayo narinig tungkol sa probinsyang Abra. Pagdating po ng mga halalan dyan, medyo magulo. At madalas may mga patayan pong nangyayari dyan sa mga iba't ibang grupo ng mga politiko. At dyan din sa lugar na yan, ay hindi natin masisiguro kung wala na nga pong mga teroristang NPA, CPP, NDF dyan. Baka meron pa po. Pero talaga pong marami nagkalat na mga armas dyan. At yan din po ang lugar, yung Abra at saka ibang mga probinsya po dyan sa Cordillera, kung saan binabanggit ni Mayor Benji Magalong yung mga maanumalyang infrastructure project dyan. Hindi lamang po tungkol sa flood control, kung hindi yung tinatawag nilang rock netting. Alam niyo ba yung rock netting? Ito yung paglalagay ng mga net, o kaya ano bang tawag sa Tagalog ang net? Yung mga alambre, yung screen sa gilid ng bundok para hindi gumuho o kaya pag may gumuhong bato galing sa bundok ay hindi kaagad didiretsong babagsak o mabagsakan sa kalsada dahil
dinadaanan ng mga sasakyan po yan, yung mga kalsada dyan, katulad sa Cannon Road, sa Marcos Highway, sa Nagilian Road, sa Asin Road, doon sa Benguet Nueva Vizcaya Road, patungo dyan sa Ampuklao Dam, Halsima Highway, at iba-iba pa pong mga road networks po dyan sa Cordillera. Lahat po yan, paliko-liko, pababa, pataas, dumadaan sa kabuntukan. At yun nga, inabuso rin po yung pagtatalaga ng mga proyekto dyan na tinatawag na rock netting, slope protection, etc. etc. At may mga nababanggit na mga pangalan na involved dyan. Isa na nga po dyan, yung binanggit po nitong si Master Sergeant Orly Gutesa na nag-deliver ng 46 na maleta ng basura doon sa Valle Verde. At ang binanggit na pangalan ay yung Congressman Eric Yap. Itong Congressman Eric Yap ay naging congressman yan dahil sa ACT-CIS party list. Itong ACT-CIS party list ay alam naman na natin kung sino itong mga pamilyang involved din po rito. So sila po ay magkakasama at si Congressman Eric Yap naging first nominee dahil nga po itong ACT-CIS party list ay nakuha nila yan sa isang grupo rin na tumakbo noon na dating naging CIDG commanding officer yan na naging congressman. Tumakbong senador noong 2016 o 2016 ba? O palagay ko 2016 natalo siya ng senador. Kaya kinaubayan na niya itong ACT-CIS party list at ang nakakuha nga itong sina Congressman Eric Yap at itong mga Tulfo brothers. Nanalo sila sa eleksyon at ito si Congressman Eric Yap noong 2019 siya ang naging chairman ng Committee on Appropriations dyan sa Kongreso. Katulad ni Zaldico na party list din, naging chairman ng Committee on Appropriations. Nauna po itong si Eric Yap. Sumunod si Zaldico sa kanya. So pareho po yan na mga chairman ng Committee on Appropriations. At dito sa Cordillera, marami talagang maanumalyang proyekto po dyan. Na yun ang sinasabi ni Mayor Benji Magalong nung mga nakaraang taon pa. Di lamang po nitong panahon na siya ay nakatalagang special advisor sa ICI. Binabanggit na po niya yan. Kaya po siya nagtatag ng grupo na Mayors for Good Governance na siya po yung parang pinakapinuno po dyan kasama po yung mga ibang mga mayors natin sa buong Pilipinas. At binabanggit po niya yan. At nakita ko rin mismo itong mga maanumalyang mga proyekto dyan sa Cordillera. Tulad ng sinabi ko, ako'y gala po dyan sa mga bulubundukin ng Cordillera. Napuntahan ko na po yung mga kalsada na yan, nadaanan ko na po yung mga kalsada na yan. Magmula sa Baguio, papunta ka ng Santa Fe dyan sa Nueva Vizcaya, dadaan ka dyan sa Ampuklao Dam area, dyan sa bayan ng Bukod, Benguet, hanggang makababa ka sa Santa Fe. Mahaba-haba po yan, napaliko-likong mga sasakyan. Marami pong mga rock netting dyan. Ganyan din po hanggang sa Halsima Highway. Yung Halsima Highway, magkagaling ka dyan sa Baguio, dadaan ka ng La Trinidad, dire-diretso yan hanggang makarating ka sa iba't ibang probinsya po ng Cordillera. Makapunta ka dyan sa Ifugao, makapunta ka dyan sa Kalinga, makapunta ka dyan sa Apayao. At ganyan din po, yung kalsada rin po na patungo po sa Cervantes, Ilocos Sur, magmula po dyan sa Baguio, makakarating ka po dyan sa Ilocos Sur hanggang sa Abra. So, dyan makikita po ninyo yung mga maanumalya na mga proyekto na tulad nitong mga binabanggit nating flood control. Maaring marami rin pong mga ghost projects dyan ng mga rock netting. At iyan siguro, sabi sa akin ng mga nakausap kong mga taga Baguio at taga Cordillera, tinanong ko yung mga kaibigan natin dyan, ano kaya ang dahilan kung bakit bigla-bigla na lamang mag-resign si Mayor Benji? Ang binabanggit niya, and let's give him the benefit of the doubt na katanggalin na rin daw siya Yun din ang patutunguhan niyan. Kaya hindi na niya hinintay na siya ay tatanggalin dyan na special advisor, kaya inunahan na niya na mag-resign siya. Pero ang dinig-dinig na natin, hindi raw nagugustuhan ng pamahalaan, ng mataas na pinuno ng pamahalaan,
yung uri o ginagawang pagtatrabaho ni Mayor Benji. Tapos sasabihin nila, titignan nila kung may conflict of interest yung kanyang ginagawang pag-iimbestiga sa kanyang panunungkulan bilang City Mayor of Baguio. Maliwanag naman kaysa sa sikat ng araw yan pag walang bagyo, na hindi mapapabayaan ni Mayor Benji yung trabaho niyang City Mayor ng Baguio habang ginagawa po niya yung pag-iimbestiga dito sa mga maanumalyang mga proyekto na naisiwalat. Pero baka nga sabi ko, yung conflict of interest ay ayaw mabulatlat ng mga matatamaan sa investigasyon patungkol dito sa mga maanumalyang proyekto dyan sa Cordillera, dyan sa Abra, Benguet, Mountain Province, Kalinga, Apayao, Ifugao, hanggang dyan sa Ilocos, sa Northern Luzon. Kaya nga si Manong Chavit din, binabanggit niya, bakit hindi natin umpisan muna? Sige, paggaling muna sa norte, pababa dito sa Timog. Lahat ng probinsya, imbestigahan, sabi nga niya. At may mga binabanggit na nga siya na mga proyekto na nakupo o na-corner nitong pamilya Diskaya at ng mga kumpanya nila. At dyan ay sa area ng Ilocos Norte. Ay siya nga pala, merong napaulat na merong binaril na isang inhinyero na kontraktor dyan sa Dingras, Ilocos Norte. Kontraktor ito ng DPWH daw. Ano kaya ang motibo nito? Bakit siya ay binaril? No? So, dyan po ngayon lumalabas yung duda na ng taong bayan sa sinseridad, sa integridad, sa independence nitong ICI o kaya ng kahit na anong ahensya ng gobyerno nag-iimbestigahan katulad ng Senate Blue Ribbon Committee, kung talaga nga bang totoo itong investigasyon na ginagawa o ito ay isang malaking cover-up, malaking mas maanumalya pa ito. At yung mga naglalabasang testimony ngayon na atin pong nababasa na tulad ng ginawa nitong Marine Master Sergeant Orly Gutesa, nabanggit na po niya yung mga iba't ibang mga lugar na pinagdadalhan nila ng perang basura dyan sa Valle Verde, Horizon Plaza, sa Forbes Park, sa Malacanang. Tayo man ay hindi investigador, pero naiintindihan naman natin yung tinatawag nilang scene of the crime. Pag may mga testigo na, dito may nangyaring krimen dito, may nangyaring nakawan dito, na dito dinala yung mga ninakaw na mga kargamento, pera man yan, o droga, o armas. Binabanggit na ng mga ilang testigo na humarap sa Senado. So yung mga bahay o mga lugar na nabanggit, Valle Verde, Horizon, Forbes Park, at Malacanang Aguado, maaari natin sabihin scene of the crime yan. Lugar na may pinangyarihang naganap na krimen. Pag titingnan natin yan, bakit ang Department of Justice at ang NBI or CIDG pwede na silang mag-apply ng search warrant sa korte para tingnan at wala mang mahabol na pera dahil maka yung mga pera kung saan na napunta, yung mga malita kaya na ginamit, baka ando doon pa. Iyon ay maaari nating makita kung sana ginawa kagad ng mga ahensya ng pamahalaan ang tamang proseso kung talagang sincero ang pag-iimbestiga po nila. Yun po yung problema. Kaya sabi ko nga na kinumento ko na yan, bakit ang gayon hindi nag-a-apply ng search warrant? At tapos ito namang si Saldico na hindi alam kung saan naroon, kung nasa Amerika, pumunta ng Singapore, nagpunta sa Spain o dyan sa panig ng Europa, saan siya? Tapos ang sasabihin, nag-apply na raw ng blue notice sa Interpol. Diyan sa Interpol kasi marami yung iba't ibang mga notice dyan. Red notice, yan, meron ng paghingi ng pag-aresto, pag-red notice, katulad ng ginawa nila kay Tatay Digong. Yung blue notice naman ay parang lookout yan, hanapin ang taong ito at kung nasaan siya at ano ang ginagawa niya.
information lang. Tapos merong daw green notice, may yellow notice. Pero bakit blue notice lang? Pwede naman nilang kansilahin na yung passport niya ngayon eh. Meron namang kapangyarihan ang pamahalaan na gawin yan. Kasi yung passport, pribilehyo lang yan na binibigay sa atin ng pamahalaan. At kung yun nga ay itong taong ito ay nasasangkot sa isang maluwakang krimen na naganap dito sa bansa at nasa ibang bansa siyang nagtatago, kung ano man po yung kadahilanan. Sinulatan ng araw siya ng Speaker of the House na ang kanyang travel authority ay kinakansila. Sumagot naman siya na siya ay babalik daw at sasagutin ito sa tamang panahon at sa tamang forum. Saan yung forum na yan? Diyan po sa Department of Justice, Ombudsman o saan. At kung kailan, walang nakakaalam. Kung talaga pong sincero itong mga nag-iimbestiga at namamahala ngayon para mapauwi itong si Saldico, pwede na po nilang kansilahin yung kanyang passport sa ngayon para wala siyang magamit na travel documents. Baka ang problema naman, hindi lamang po yung passport ng Pilipinas ang hawak niya. Baka meron na rin po siyang ibang pasaporte galing sa ibang bansa. Tulad nga ng napaulat ng mga nakaraan, madaling makakuha ng citizenship dyan sa Malta. Baka meron na rin po siyang passport na galing sa Malta o galing sa Africa o kung saan mang bansa na pwedeng madaling makakuha. Sa dami ba naman ng pera na kanyang hinahawakan, meron tinatawag sa ibang bansa na investor visa or investor citizenship. Maglagak lamang siya ng mga 200,000 dolyar o 300,000 dolyar o 1,000,000 dolyar. Pwede na siyang makakuha ng bagong passport sa ibang bansa. Palagay ko, baka ganun na nga ang sitwasyon. Pero kahit papaano, kung talagang sincero ang Pilipinas, kansilahin na kaagad yung pasaporte niya. At hayaan natin na sagutin po niya ito. Pero hindi ginagawa Pero kung ordinaryong mamamayan na hindi nila kapanalig o kasama sa politika, agad-agad, ganun ang ginagawa. So dito ngayon, ako'y nalulungkot talaga sa ginawa nila kay Mayor Benji Magalong. Inilagay po nila sa alanganin ang integridad ni Mayor Benji. Sabihin po nila conflict of interest, kaya iimbestigahan ng legal panel ng Malacanang. Sino-sino ba yung mga nasa legal? Alam na natin kung sino. At yan ang masakit. Ngayon, daming nagme-message sa akin, daming nagtatanong kung naniniwala pa ba ako dito sa ginagawang investigasyon. Ako po kasi ay abogado at hindi po ako humuhusga agad. Lagi ko pong tinitimbang yung mga impormasyon, kung itong mga impormasyon na dumarating ay credible ba, at kung credible naman ay meron bang bigat ito na pwedeng i-consider para malaman kung ano talaga ang kahihinatnan nito. Sa ngayon po ay nag-iintay pa rin po ako ng mga lalabas pang mga magpapahayag, at napakinggan ko rin po, napanood ko po yung interview ni dating Congressman Mike Defensor doon sa isang istasyon ng television. At kasi si Congressman Mike Defensor, siya ang itinuturo ni Senator Marcoleta na nagpakilala kay Master Sergeant Orly Gutesa kay Senator Marcoleta. Kaya itong si Mike Defensor ngayon ay na-interview at binanggit niya na hindi naman niya nakausap itong mga opisyal o kaya yung mga marino o mga sundalo na kasamahan ni Orly Gutesa sa opisina ni Saldico bilang mga security aid. Pero sabi ni Mike Defensor, may mga kaibigan siya na nasa militar o mga retired officers na may mga lalabas pa na magpapahayag, magbibigay ng kanilang mga testimonya na tulad ng ginawa ni
Gutesa hindi lamang to corroborate, baka maglalabas din sila ng panibagong pasabog sa kanilang kaalaman dito sa naganap na pagbabiyahe, pag-deliver ng mga maleta na puno ng basura ayon sa testamento po ni Ginoong Master Sergeant Orly Gutesa. So abangan po natin po yan, mga minamahal na kababayan. Pero dito sa pagre-resign ni Mayor Benji Magalong, maraming mga nagbibigay ng kanilang spekulasyon. Ang rason, ako po ay tumawag sa mga kaibigan natin po dyan sa Northern Luzon na mas nakakakilala kay Mayor Benji. At sinasabi nga nila ay maisisiwalat na itong mga maanumalyang mga proyekto po dyan sa Cordillera. At may mga tatamaan talaga po dyan na matataas na mga opisyal ng pamahalaan na kasalukuyan nanunungkulan bilang mga mambabatas at bilang mga nasa executive department na involved dito sa malawakang korupsyon sa DPWH. Hindi lamang po sa flood control. Yung mga binabanggit nga po dyan na mga rock netting, mga substandard na mga kalsada, mga slope protection, etc. Kasama na dyan yung tinatawag na cut ice o road stud na nakikita natin. Yung bang umiilaw-ilaw na parang linya sa kalsada pag sa gabi, pag nailawan yan o kaya may sariling solar, yan ay napaka maanumalya rin po yan. At si Mayor Benji, matagal na po niyang sinasabi niyan sa kanyang mga pahayag sa iba't ibang istasyon ng media kung siya po ay nai-interview. So, batiin na lamang po natin si Mayor Benji. Saludo po kami sa inyo, Mayor Benji. Hindi po nawawala yung aming respeto sa inyo. Maraming salamat po sa paglilingkod nyo sa bayan. At alam ko po na ang Baguio City ay nasa mabuting kamay habang kayo po ang namumuno po dyan sa Baguio City. At maraming salamat sa iyong ginagawa at gagawin mo pa sa movement of mayors for good governance. At sana po mas marami pang lalabas na mga mabubuting mga local chief executive po natin. So yan po mga minamahal na kababayan yung ating live ngayon. At tingnan na po natin kung ano ang lalabas pa dito mga susunod na araw. May mga balita rin po tayo sa mga kapwa nating mga abogado na nakausap po natin kahapon at kagabi. Medyo matagal po yung naging pag-uusap ko sa mga iba't ibang mga kapatid natin po sa legal na profesyon. At yun nga, marami rin po silang mga naibigay na impormasyon sa atin dito sa mga naglabasang issue patungkol sa mga matataas na opisyal, sa mga senador, sa mga congressmen at iba pa po. So maraming salamat muli sa inyong pagsubaybay. Hindi ko na po mabasa isa-isa ang inyong pong mga pangalan. Kayo pong nakatutok po dito sa atin. At sana po ay patuloy po nating huwag kalilimutan ang ating bayan at taong bayan na naghihirap. Hindi po tayo dapat na sumuko rito sa laban tungo sa pag-alis ng mga taong involved sa korupsyon. Itong mga nagdadaang mga araw ay sinasabi nila, lumamig na. Wala nang rally tapos na yung September 21. Ay ako'y natutuwa. Meron akong nabasa na post ni retired Major General Romeo Pukis, yung kanyang grupo na United People's Initiative Kayumanggi kontra Korupsyon ay magpapatuloy na gagawa ng mga lightning rally, continuing lightning rallies sa mga iba't ibang lugar or lightning protests. Ibig sabihin yan kahit na hindi pinaghandaan, bigla na lamang po yan sa sabog o sa sampulat na merong rally na magaganap dito sa mga lugar. Yan po ay abangan natin. At kung meron po kayong panahon, pagkakataon at nakikisa po tayo sa kanila, samahan po natin itong grupo ni General Romeo Pukis. Muli, maraming salamat po mga minamahal na kababayan. Magandang tanghali po sa akin.